Retired Master Sergeant Gutesa, lulutang sa tamang panahon. At muli, Senator Marcoleta, huli na, huling-huli ang mga gumagawa ng fake news. So yan po yung mga pag-uusapan po natin ngayong araw na ito. At ito nga po, tingnan po natin ang isa po sa mga video ni Apong Retired. Para at least may idea po tayo kung nasaan po itong si Retired Master Sergeant Gutesa, mga kababayan. Daming naghahanap kay Retired Master Sergeant Gutesa. At nitong linggo lang, nagkalat ang fake news. Ang sabi, magre-retract daw siya ng kanyang affidavit at ituturo sina Senator Marcoleta at dating Representative Mike Defensor na nasa likod ng kanyang paglutang. Ang masasabi ko lang, mag-isip-isip kayo, huwag kayong nagpapaniwala sa fake news. So ayan nga po, no? Dahil po sa mga kumakalat na fake news ngayon sa social media at tuluyan nilang sinisiraan, ito pong si Master Gutesa at ang ating pong Senador Marcoleta. Subalit ako po mga kababayan ko ay naniniwala na yung sinumpaang salaysay po ni Master Sergeant Gutesa dito po sa Senado, mga kababayan, ay kaya niya po yang patunayan. Kung naniniwala din na ang isang Marines na katulad ni Gutesa ay hindi po yan magsisinungaling. Ito po, ituloy pa po natin. Unahin ko yung sinasabi niyong nagtatago. Iba yung nagtatago kaysa dinala niya yung sarili niya sa ligtas na lugar. Huwag kayong mag-alala, lulutang yan. Walang Marines na lumutang sa isang investigasyon, malakihang investigasyon na gumagawa lang ng kwento. Kahit halongkatin niyo ang kasaysayan. Tapos yung sinasabi niyong magre-retract ng kanyang affidavit, kahit ipusta ko lahat ng kapitbahay ko, pati na rin lahat ng kamag-anak ko, hindi yan magre-retract. Walang Marines na ganun. Kayo kasi naniniwala ko sa mga fake news. Ang sabi niyo pa, ituturo niya sina Senator Marcoleta at former Congressman Mike Defensor na nasa likod ng kanyang paglutang at tinuruan siyang magsinungaling. Ulitin ko na naman, walang Marines na lalabas sa isang malakihang investigasyon para lang magsinungaling. Okay, andyan na yan. Perception nyo lang yan. Pero hindi nyo lubusang kilala ang Marines. Walang ganong Marines. Marami kaming nagtatanggol sa kanya dahil alam naming nagsasabi siya ng totoo. Kung alam namin na sinungaling siya, kahit kabaro namin, hindi namin yan kakampihan. Kilala namin yung taong kanyang tinuturo. At ako, kilala ko siya. Kaya ganun ako kung magtanggol sa kanya. At kilala ko rin yung kanyang itinuturo. At yung sabi nyo na kinakanlong siya ng kapwa niya Marines, ng kabaro niyang mga Marines, sa malamang mali lang kayo ng pagkaintindi. Ang ibig sabihin, oo maaari, kinakanlong siya ng kapwa niya Marines, pero mga yon ay yung mga retired na, yung mga wala na sa serbisyo. Dahil hindi pinapayagan ng pamunuan ng Philippine Marines na sasali ang kanilang mga tauhan ng mga aktibo sa serbisyo. Bakit kakanlungin ng mga retired o yung mga wala na sa serbisyo? Ganun kaming mga Marines. Para kaming magkakapatid, lalo na may laban yung isa naming kasamahan na pinaglalaban niya yung tama. Pero kapag siya naman ay mali, hindi namin yan papansinin. Tabla-tabla yan. Doon lang kami sa katotohanan. Ulitin ko, halimbawa man kung kinakanlong siya ng Philippine Marines, yun ay yung mga wala na sa serbisyo. At saka, labas na yun yung organisasyon ng Philippine Marines. Wala na yun. Hindi nila yun tinotolerate, hindi nila yun pinapayagan sa mga aktibo at bawal na bawal yun sa loob ng kampo ng Philippine Marines. Maliwanag ba? At sa mga nasa active na serbisyo, huwag na kayong sumakay sa isyo. Mahalin nyo ang inyong serbisyo dahil mayroon tayong sinusunod na chain of command. Magtrabaho lang kayo ng maayos. Hayaan nyo na kaming mga sibilyan na magtanggol sa kanya. Kung meron man dyan nagre-recruit para i-destabilize ang gobyerno, huwag. Huwag na huwag nyong gagawin yan. Huwag na huwag kayong sasama. Marami nang nangyari. Sino ang kawawa? Sundalo pa rin. Sakripisyo ang trabaho, sakripisyo ang pamilya, gutom.
walang mapapasokang trabaho dahil napakalaking krimen yung pagkilos laban sa gobyerno. Ulitin ko, magtrabaho lang kayo ng maayos at sumunod kayo sa chain of command. So, ayan po mga kababayan, no, sana po ay naintindihan po natin, naunawaan po natin mabuti. Ito pong pahayag ni Apong retired. Maganda ho yung kanyang sinabi dito, ano, tungkol doon sa pagkupkup na syempre hindi nga naman na kukupkupin ng Marines. Ang maaaring kukupkup ay yung mga retirado, yung mga wala na sa serbisyo. Napakalinaw po nito. Ano, maraming salamat. Ano, ito ay maganda ho, maganda at malaman ho ng mga kababayan natin. Dahil alam nyo naman, malaking tao ho ang binangga ni Master Sergeant Gutesa nang matumbok niya nga ho itong si Congressman Saldico at si dating former speaker. Ito po si Romualdez, no? Dahil napabalita nga po na ngayong darating na November 14 ay muling magbubukas po ang Blue Ribbon Committee at muling pamumunuan po yan ni Senator Ping Lacson. Pero nakikita ko kasi natin mga kababayan, talagang dinidiscredit po, talagang sinisiraan itong si Master Sergeant Gutesa at ganun din ang ating putihing senador na si Senator Rodante Marcoleta. At hindi lamang naman mga Marines ang naniniwala dito kay Master Sergeant Gutesa, kundi karamihan ho sa mga kababayan natin Pilipino na nakikita ho natin na nagkukomento sa social media. Sila ho ay nagtitiwala dahil ito hong si Master Gutesa, mga kababayan ko, ito ho yung ating witness. Isa ho sa pinaka matibay na witness, mga kababayan ko, para masolusyonan ho ang issue dito po sa flood control. At itong Blue Ribbon Committee, ito na lamang po mga kababayan ko yung natitirang pag-asa ng mga Pilipino kasi kung nakikita nyo ho ay pinabubuwag na itong ICI dahil kulang nga ho yung kanilang kapangyarihan at unconstitutional daw po ang pagkakatatag ng ICI na ito. Ang Blue Ribbon Committee ho mga kababayan, ito na lamang po ang huling sandigan. Sana ho ay maipatawag din ho natin yung mga pinangalanan dyan ni Master Sergeant Gutesa, yung mga congressman ay maipatawag din natin, maimbitahan din natin dito sa Blue Ribbon Committee na sa mga gagawin pa nila sa mga susunod na hearing para malaman po natin ang katotohanan kung talaga ba sila ay mga sangkot dito po sa flood control na ito. Dahil kung matatandaan nyo ho, ilang buwan na ho tayo sa pag-iimbestiga, subalit mga maliliit na isda nga lamang ho ang nakakasuhan. Hanggang doon na lang ba ang kaya ng ating batas? Oo nga po at may batas tayo, may due process tayo, pero talaga hong kinakailangan na, talagang namimighati na ang mga Pilipino na sana nakikiusap din mga Pilipino na sana naman sa pagkakataon na ito ay may managot po sa issue ng flood control na ito. Hindi lamang ho yan, mga kababayan, meron pa hong ginagawa itong mga troll farm na ito na gumagawa ho ng iba't ibang social media pages para sirain ho itong si Master Sergeant Gutesa, Senator Marcoleta. Para ho bang gusto nilang paniwalain mga kababayan natin Pilipino na tinuruan lamang itong si Master Gutesa nina Senator Marcoleta at dating congressman Defensor, si Mike Defensor. Hindi ko babaligtad si Master Sergeant Gutesa, mga kababayan. Kaya nga ho, doble ang sipag ng mga trolls na yan. Gumagawa pa ho sila ng mga peking Facebook page na ang naglalayon po talaga ay atakihin po ang ating testigo. Hindi ho si Master Sergeant Gutesa ang problema ho ng bansa natin. Ang problema ho ng bansa natin, mga kababayan ko, ay yung nagnakaw sa flood control project. Napakalinaw ho niyan, mga kababayan. Ang isang witness ho dapat, mga kababayan ko, ay binibigyan natin ng pagkakataon. Ngayon nakapagsalita na ho itong si Master Sergeant Gutesa ay bakit hindi ho natin maipatawag itong kanyang mga
binabanggit ng mga tao kung saan niya dinadala yung mga bagahe at kung kani-kaninong bahay po ng mga congressman dinadala po ang mga basura na yan o ang mali-malitang pera na yan na galing po sa kabad ng bayan. At ngayon nga po mga kababayan ko ay aalamin po natin ito pong mga nahuli na ho. Nahuli na ho kasi ni Senator Marcoleta mga kababayan kung sino ho ang naninira. Ano? Naninira ho dito ho sa ating witness at maging kay Senator Marcoleta. Dahil alam po nila mga kababayan na talagang isang matibay na witness pagdating po sa husgado or itong si Master Sergeant Gutesa. Nandito ho mga kababayan ko ang statement po ni Senator Rodante Marcoleta. Pakinggan po natin mabuti mga kababayan at nang hindi ho tayo mailigaw ng mga nagkukunwari na ito. Ito po, no? Kasi yung Senator Marcoleta natin, nakikita po natin talagang nandun lamang po palagi sa katwiran. Dahil ngayon marami yung mapagkunwari sa social media. Maraming mga bayaran sa social media na naninira. Ginuguluho nila ang investigasyon dito sa flood control. Ano ho kaya ang dahilan mga kababayan kung bakit ginuguluho nila? Sila ho kaya ay nakikinabang o sila ho ay may pinagtatakpan kaya ho nila ginagawa itong mga bagay na ito. Muli, andito ang pahayag po ng ating buting Senator Rodante Marcoleta. Isang page na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Nako. Sinirculate ito across social media. Ito yung nakalagay na post na kung pwede na si Direk. Ayan. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako nila Defensor at Marcoleta. Isip-isipin mo yan, Jay. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Ito, nakuha na namin kung sino yung gumawa nito eh. Yung page po mismo. Yung page na ito, ang ginagamit niya dyan ay mga troll farms, ha? Makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese eh. So dyan pa lamang mga kababayan, para hugay itong page na ito ay pinagtatakpan ho. Itong si Saldico at si Mr. Speaker Romualdez. Dahil makikita ho natin, mga troll farm, mga taga-ibang bansa. Mga taga-ibang bansa, kunwari. Yun ho yung ginagamit po nila. Kung ano-ano na lamang yung kanilang mga profile picture, ganyan ho ang kanilang pagtatrabaho. Ginililin lang po nila, ginugulo ho nila ang isipan ng mga kababayan natin Pilipino para ho ma-discredit, masiraan itong si Master Sergeant Gutesa at si Senator Marcoleta. Ganun po? May Vietnamese accounts, karamihan ha. So kung halimbawa sa 1,500 Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts. Para kunwari, maraming sumusuporta. Maraming nagsusuporta at kumukomment. Opo. Oo. Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. Kung makikita mo doon, sa bandang ibaba, right side, nakalagay Kabayan Patrol. Kabayan Patrol, yes po. So parang ginamit pa yung logo nung TV station, isang TV station para magmukhang totoo. So nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Opo. Gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan ho lumilitaw dyan. Isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, ha? Opo. Kasi, kung punta tayo sa pangalawang slide dyan. Yan. May requirements ang Meta kasi dyan, yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan meron kang makikitang meron silang mobile number, no? Yes po. Para magbabayad. Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Ayan, So, ayan mga kababayan, yung Luis Orbon na yan. So, yan ay iniimbestigahan na ho ngayon ni Senator Marcoleta. Pinapaimbestigahan niya na ho yan sa NBI at saka sa DICT, mga kababayan ko, At sana ho ay makilala natin yan,
sana ho ay makilala natin para at least malaman ho natin kung yung bang kanyang mga post, mga kababayan ko, ay relevant pa o ito ay nagiging paninira lang at nakakagulo lang sa ginagawang investigasyon dito po sa flood control na ito, no? Sana ho ito ay madala din natin, ano? Sana ito ay maipatawag din at ng makakasuhan ho ito, mga kababayan. Ayan, kung ano man ang maaaring legal na pamamaraan, dahil ang dating ho dito ay paninira ho dito sa ating witness. Ituloy po natin. Luis Orbon. Oo. Okay. So isa sa pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So makikita mo dyan yung email nila. Ayan o. Oo. Hello at cdgminds.com. Ang ano kasi, Media yung, Minds. yung ginagamit nila ay CDG. Yung advertiser is CDG Media Minds. Yes. Ayun makikita mo, no? Aha. So yung phone number nakarehistro kay Luis Orbon, ayan ang email nila. At ang website nila, nandyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. Opo. Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. So, kung nakikinig si Luis Orbon dyan, Kung totoong tao ba niya? nagtatago bilang CDG Media Minds. Ako ho mga kababayan ko, ang tingin ko ho dito sa pangalang Luis Orbo na ito ay talagang troll din ho ito. Hindi ho ito magbibigay ng kanyang pangalan sa tingin ko. Yung kanyang kumpletong pangalan, hindi ho yan magbibigay ng kumpletong pangalan dahil ang ginagawa nga ho nila ay manira at ng magulo itong ginagawang investigasyon sa flood control. Sa tingin ko, troll din ho yan. Hindi ho natin mahagilap yan. Pero kung magiging original na tao naman ito at hindi troll, abay dapat ho ito ay maimbestigahan ho ng maayos. Maimbestigahan kung ano ho itong kanyang mga pinagagagawa sa social media na nakakapanira ho ito sa investigasyon dito ho sa flood control natin. Sa anino ni Luis Orbon, Oho. huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Akin mo ba? Ngayon, puntahan natin yung ibang slide natin. Yan. Ayan itong CDG Media Minds ay nag-handle ng 4 na pages sa Facebook yan. Bukod doon, meron pa sa Oo. iba. Kaya sila ang sabay-sabay na nag-launch ng fake news campaign Opo. at binuboost nila, binabayaran nila laban kay Orlig Gutesa. Ayan, makikita nyo isa-isa yan, ano? Oh. Yung number 1, ito yung Kabayan Patrol. Ayan, Opo. nakikita mo. Ang pangalawa, dapat alam mo. Sabi niya. Ayan, no? opo. Ayan, Dapat makikita alam mo, nyo yung, opo. yung kanilang post. Ayan, no? Yung pangatlo, Balita on the Go. Ayan. Ayan, opo. Yung pang-apat, Chips of Staff. So ayan po mga kababayan ko, 4 po ng mga Facebook pages itong ginagamit po para siraan si Orly Gutesa at ganun din si Senator Marcoleta. Kaya mag-iingat po kayo mga kababayan. At ngayon nga nakilala na ni Senator Rodante Marcoleta kung sino ho yan. Kung sino ho yung mga gumagamit ng mga account yan ay sigurado na may paglalagyan itong mga ito. No? Dahil matindi kasinungalingan yung kasinungalingan yung kanilang ginagawa. Bakit kaya itong mga ito ay gumagawa? Ano itong mga troll na ito? Dahil alam naman natin na marami ang nagbabayad ng mga trolls para manira at papurihan din itong administrasyon. Dahil sabi din dito ni Senator Marcoleta, mga kababayan, na dati itong mga ito ay pudo ang pagbibigay ng papuri dito po sa administrasyon. Pero ngayon, mga kababayan ko, ay talagang atake naman ang ginawa dito kay sa ating witness at kay Senator Marcoleta. So, ano sa tingin nyo, mga kababayan, sino kaya ang mga nasa likod? Dahil hindi gagawin ng isang Luis Orbon yan kung wala
nag-uutos sa kanya. Hindi ho natin alam kung magkano yung bigayan sa mga ganito. Dahil alam niyo naman tayo, lumalaban tayo ng patas pagdating ko sa social media. Sana ho, wag na kayong wag kayong magpabayad para pagtakpan ng katotohanan. Kailangan nung malaman ng taong bayan kung ano ba talaga ang nangyayari sa investigasyon na ito. Kailangan nung may mapanagot tayo. Hindi lamang maliliit na isda ang kailangang makulong, maparusahan. Ang kailangan natin dito ay yung ugat, ang puno ng korupsyon para nang sa ganon ay hindi na papamarisan pa. Dahil kung titingnan nyo mga kababayan, sikat na ang bansa natin. No? Sikat na ang bansa natin sa buong mundo. Dahil itong administrasyon na ito, ang pinakang worst na administration sa kasaysayan po ng Pilipinas. Tinalo pa ni Marcos Jr., yun panahon ng kanyang ama. So ito po at ituloy pa po natin. Some staff. So ito ay puro fake news campaign. Okay. Anong pakay ng mga taong, bakit sila gagawa ng ganito? Ito yung sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the whistleblower. So lahat ng kaparaanan gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Ang mga taong ito ay, ang kanilang maaring pakinabang dito ay yung taong pinagsisilbihan nila. Tama po, mga kababayan. Sigurado yung apat na mga troll pages na ito, mga naninirang mga pahina na ito ng Facebook ay sigurado may pinaglilingkuran niya. May gusto silang pagtakpan. Ayaw nilang mahuli natin ang big time, malalaking isda ito sa problema ng bansa natin na korupsyon. Bakit kaya ang isang Pilipino ay gumagawa ganito, nagpapabayad para hindi malaman ng publiko ang buong katotohanan? Ang tanong dyan, baka mamaya, yung mga ibinabayad dyan ay galing pa sa pera ng flood control. Galing pa sa buwis ng mga mamamayang Pilipino. Para bang ginigisa na tayo sa sarili nating mantika, tayo na yung nagbayad ng buwis, tayo pa yung papakainin ng mga fake news na yan. Ganyan kawawalang iya, ganyan katatarantado, ang mga gumagawa ng mga fake account na yan para manira at magpagulo sa investigasyon na ang hinahangad lang naman natin ay mapagbayad yung talagang tunay ng mga salarin sa pagnanakaw na ito sa pera ng ating gobyerno. At titingnan nyo mga kababayan, ilang buwan na, pero masyado mabagal ang investigasyon. Maya Pasko na, pero wala pa rin tayong nakikitang linaw. Maliban na lamang dyan sa mga district engineer na yan, sa mga contractor na yan, pero hanggang ngayon, hindi pa nila napapatawag yung mga congressman na nabanggit ng mga witness. So yun po mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat at magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod nating video. Abangan nyo po yan mga kababayan, ang pagpabalik po ng inyong lingkod. Muli magandang araw po, ako po si Parak TV, mabuhay po ang Pilipinas. Mahalin po natin ito. Maraming salamat at kung nagustuhan nyo po sa mga bago naman po sa ating YouTube channel ay pwede nyong i-like, subscribe channel natin para dumami pa tayo. Maraming salamat po sa inyo.